So awful. Day 3 in Taiwan. Medyo late tayo mag-start today kasi ang sakit talaga ng ulo. Ang sama ng pakiramdam ko. Tapos, late na rin ako nakauwi kagabi. Past 2 na ata. Pagka galing ko ng Watsons, hindi na nga ako nakaligo. Natulog na ako diretso. So, ngayon, pupunta ako ng ELU, Jufen, Shifen. At past 12 na. Hindi ko alam kung masasulit ko ba, pero we will try our best. Nakabihis na ako, nakaligo na ako. Kanina pa ako naligo, pero ang sakit nga ng ulo ko. So, ngayon na ako nag-decide na umalis. Tapos naalala ko, di pala ako nag-take ng clips pagdating ko dito sa hotel kagabi kasi nga knockout na ako. So, habang naglalagay ako ng accessories, naisip kong mag-video. Actually, ayun na lang talaga yung kulang. At saka magla-lotion. Ang sakit ng ulo ko. Bumili ako ng gamot kagabi, pero hindi ko pa rin siya ininom kasi nga sabi ko, itutulog ko pa. One last chance. Kasi ayoko nga talagang uminom ng gamot, pero mukhang no choice na ako. Buti na lang nakahanap ako ng ibuprofen doon sa Watson. So, okay lang din. Basta pansin ko, grabe, sobrang 3 days pa lang ako dito, pero apaka-itim ko na. Babad pa more. Kakain muna ako bago ko pumunta sa North Coast. Kasi para mainom ko na yung gamot. Para okay pa ako bago magkala. Accessories check. Ay, ito pa din yung kwintas ko. Nasuot yung kagaya kagabi. Anong tawag dito? Yung bow. Tapos nagpalit lang ako ng hikaw with pearl spurs. So, mag-fit check na ako para maka-alayas na ako. Ang cute na outfit ko for today. Sana din, maging cute din yung kalabasan niya sa pictures. See. Hindi pa nakita. Pag naka-landscape. Doon na lang sa mirror sa labas. Wait. Hanap ako ng pagkain. Punta na ako sa Shimen Station para sumakay ng bus. Nag-research lang ako saglit. Yun muna tayo, tas Shifen, tas Jufen. Okay, start na ng adventure. Fighting.
yung sinabi ko na adventure. Adventure talaga. Ang lala ng naghabal ng bus, natulog, naiwan ko yung take out ko sa bus. So, hindi na ako tumuloy sa YLU kasi hanggang 5 lang pala yun. So, kung pupunta ako baka wala na akong maabutan. Nag-decide ako na mag-juven na lang muna. Tapos, ayun, okay naman. Ang saya. Ang dami kong pictures na nakuha hanggang sa namatay yung phone ko. Doon lang ako tumigil. Tapos, naghanap na ako ng makakain. Tapos, ito nakita ko tong cafe na to na cat cafe siya. Puro cat. Tapos, ito yung order ko. It's so fancy. Tingnan natin. Kasi hindi nakaka-fancy. Oh. Ang bongga. Hindi ko in-expect. Ano siya? Little pancakes, tas milk tea. Second milk tea of the trip. At ang fancy, hindi ko in-expect na ganito yung itsura. So, ayun, napagod ako kaka-picture in fairness. Gutom na ako. Sayang yung take-out ko, naiwan siya. 라떼, 아메리카노, 그린티. 기억나 없다. 에스프레소. 비어 있네. 아니 없다. Meron din silang outlet and wifi. So, nakicharge na rin ako kasi nga namatay yung phone. Tapos, diba, for 210 NTD, this is so solid. Premium milk tea, premium. Ang saya ng gabi na wala ng tao. Nakabalik na ako ng Ximending at bumili na ako ng pa. Makakabili lang ang pasalubong ko. Pero mag-Ximending food trip muna kasi last night ko na hindi pa ako nakakakain sa Ximending. I mean, kanina nag-lunch ako dito pero gusto ko mag-food trip. So, let's go! Third milk tea of that group. First in Ximending. Same lang ng lasa. Food trip daw. Dalawa pa lang busog na. Hindi ko pa nga ubos yung chicken eh. Ayun lang. Hello! Day 4 in Taiwan, last day in Taipei. Nagliligpit na ako for check-out kasi babahin ako pa Taichung. So, ayun, habang nagliligpit, naisip kong tsumika. As always. Kagabi hindi na ako nakapag-video kasi nag-full yung memory ng phone ko. Nasabog ka ng taon. So, nag-delete pa ako ng files. Habang nagta-transfer, nag-start na ako mag-ligpit. Nakatulog na rin ako after. Tinitingnan ko yung mga clips. At saka pictures ko. Sobrang happy ako sa mga naging picture ko. First time ko yung ginawa while traveling, yung sobrang fearless na kahit ang daming tumitingin. Nagtitake talaga ako ng picture, embracing my solo traveling moments.
Ilang beses na ako nag-solo travel. Ay, hindi ko lang ganun kadami. Siguro mga 6, 7, 2 international, tapos yung iba puro domestic. Pero ayun na, sobrang takot talaga akong ma-judge ng mga tao. Pero nasa realization ako na in a few days or baka nga in a few minutes, makalimutan na rin nila yung ang weird ng girl na yun, ganun. Pero ako, ilang taon na yung Singapore ko na travel, hanggang hindi pa ako nakaka-move on na parang tatatlo lang yung picture ko. Diyos ko. Kaya sabi ko, hindi na yun mauulit this time. So, ayun. Medyo disappointing nga lang na hindi ako nakapunta ng Yelyu. Dapat today ako pupunta ng Yelyu this morning, pero dahil nga late na ako nakatulog kagabi. Tapos ayoko napilitan kasi baka mag-hold sa oras. Fourth day ko pa lang. Pero, over budget na ako. Napakalala talaga. Tapos iniisip ko, ano ko girl, shopping ka pa. Lagpas ka na sa lagpas ka na sa budget mo. Pero, sabi ko okay lang. Hirap-hirap pagtrabaho tapos tipirin ko yung sarili ko. Push na yan, okay lang yan. Minsan lang naman mag-travel. Tsaka, isang taon ko din pinaspone tong Taiwan na to. Dapat, nung pa to last year March pa to. Pero ayun, hindi siya natuloy. Feeling ko hindi ako prepared for Taiwan. Kaya sabi ko, okay, bukal na lang. Bilang isa rin naman yung ball sa, sa bucket list ko. Tapos after nun, sabi ko magiging financially responsible na ako. So, hindi ako nag-take ng any trip until feeling ko ready na ako financially. Ayun na, over budget na ako. Pero, ang saya lang kasi yung last overseas ko kasi na trip is sa Singapore. Medyo mahal doon. Parang naka 40k din ako. 7 days or 8 days. Singapore, Malaysia. Tapos super tipid yun. Hindi ako nag-shopping. Walang ganun. Tapos ngayon ako bumawi. Tapos, habang nagko-compute ako sa isip ko, kagabi, hindi siya kasing scary na na-feel ko nung nasa SG ako. Kasi yun, pilit yun eh. Parang yung mga past travels ko, laging pilit. Laging pag-feeling ko, ay, may enough money ako. Tapos walang allowance. Ayun, enough na yung pang-travel. Go, travel mo na yan. Ngayon, parang hindi ganun ka. Parang, shucks, baka wala na akong kainin. Pag uwi, wala na akong pambayad ng apartment. Hindi ganun yung scary na feel. Parang lang, nakaka-guilty lang na gastos ng gastos. Kasi hindi nga ako pala gastos ng ganong level. Yung gastos ko is pang okay levels lang. So, ay medyo may guilt. Tapos, as someone na nag-stick sa monthly budget, parang medyo masakit yung nakikita mo lumalagpas ka sa budget. Pero okay lang, minsan lang time dito. Tapos, ayoko lang talagang maulit yung experience na pero sana pala binili ko yun, yung gano'n. Tapos nakauwi ka na sa Pilipinas, iniisip mo pa rin na sana binili ko gano'n. Ang mahalaga, hindi naman ako gumastos sa level na wala na akong pambayad ng apartment. It made me feel grateful. Puro na lang ako reklamo the past days. Pero ngayon, super thankful ako na I'm living the life. Charot. Basta I'm so grateful. Parang habang naglalakad ako, munti ka na ako umiyak kagabi. Charot. Naluluka-luka na ako. Parang, ay, grabe yung life from 2 years ago sa ngayon. Ayun lang, sobrang thankful lang ako. At magliligpit na ako kasi makipit out na ako. Mag-12 na. Actually, konti na lang to pero nasakit na naman ang ulo ko. Ay, kahapon, late ko na-realize na parang, uy, tuminto na yung sakit ng ulo ko after ko uminom ng ibuprofen. For the first time since dumating ako ng Taiwan, nawala yung sakit ng ulo ko. Tapos ngayon bumalik na naman siya, so baka
Hindi naman ko ulit. Kung alam ko lang na ganun siya ka-effective, sana nung isang gabi ko pa siya ininom para nakapag-yelyo ako kahapon ng umaga. Pero hindi siya meant to be. Hindi talaga meant to be. Ang dami kong gamit. Paano kaya bibit-bitin to? Tapos after ko mag-Taichung, magkakausyong pa ako. Parang hindi ata good idea to. Pero nandito na tayo. Let's get it. Ito na siya. Yan ang kwarto. Ito ang kama na magulo. Hindi ko na siya ayusin kasi papalitan rin naman siya. Okay, we're done. Nakuha ko na lahat ng gamit ko. Mag-check out ako kakain. Tapos babalik ako dito. Kasi iwan ko yung luggage ko. Haggard naman ng person. Hindi ako nag-makeup. Nag-check out na ako, tapos iniwan ko yung luggage ko dun sa taas. Dahil magla-lunch muna ako. For the first time, pupunta ako yung Taipei 101. Let's go, last adventure sa Taipei. Cute. Masarap pala yung Baskin and Robbins. Pero naman ito sa Pilipinas. Pero ewan ko kung bakit hindi ko siya natripan tikman doon. Tapos dito parang kanina habang kumakain ako, sumisilip siya, so naakit ako. Kung kailan masakit ang lalamunan. Sarap nga, pero my God, $95 for ice cream. Ganito rin ba yung presyo niya sa Pilipinas? Isang tab ko na to ng cream line eh. Merci. Akala ko sa ibabaw lang yung ice cream. I mean, as in nakapatong lang yung cone. Nakapatong lang yung ice cream sa cone. Sorry, ang messy. Pero hanggang ilalim pala siya.